pilit mo lagi tinuturo sa ibang tao yung mali. Kasi siya daw hindi naman sasablay yung korporasyon ko na yun kung maayos naman sila 'di ba? Puro sila, wala yun. Wala na silang pakialam sa'yo Yo, what's up? We are back at it again with another podcast. At ang pag-uusapan natin ngayon ay anong dapat gawin kung mawawalan ka na ng tiwala sa sarili. Importante. Pero before we start, pakilala muna kami. Ako pala si Kyle at may 3 taon akong experience sa accounting at tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggle sa accounting system. Ako naman pala si John Ray Gumahad, isang entrepreneur at meron na rin 8 taong experience lalo na sa printing business at ngayon ay isang content creator pa rin na rin. So ngayon, Cass, ano ba ibig sabihin sa'yo ng tiwala sa sarili? Oo. Sinerch ko yan kanina Anong pinagkaiba ng faith tsaka trust? Okay. Yung trust, di ba, yun yung tiwala. Ang faith, parang pananalig. According to ChatGPT kanina, yung faith is something na inaasahan mo pero hindi mo pa nakikita. Pero yung trust is nabibuild siya through time. Yes. May tiwala ka na dyan dahil nakita mong gumagana, umaandar. Naramdaman mo na yan before. Kaya ako baga, na-overcome mo na ba dati o dahil kaya nagtiwala ka ng kaya mo? Parang ganun no? Parang ganun. Basta may something evidence na nakita mo na, kaya nagtiwala ka. Pero yung faith, parang paparating pa lang siya hindi mo pa siya nakikita. Parang pagpunta ko dito, pero nagtitiwala ka. Yung faith, parang nagtitiwala ka na mangyayari yan. Pero di pa yan nangyayari. Parating pa lang. Parang futuristic siya na trust Pero yung trust, meron na siyang history. Yes. Oo. Kaya yun yung pinagbasihan mo, kaya nagtiwala ka sa tao na yan. Okay. Yun yung tiwala para sa akin. Kumbaga, para sa'yo ba? Ganun din. Parang meron ng may something na nangyari na before at then at the same time, kumbaga pwedeng mangyari ulit. Tiwala ka na kaya mo. Okay. So yung point of view mo is sa sarili mo na yun. Oo. Nagtiwala ka ng gagana ulit kasi gumana naman dati, parang ganun. Oo. Kaya may sinasabing nawawalan ng tiwala kasi parang wala na siyang faith, tama ba? Na nakakayanin niya. Yung parang ganun. Tiwala. Yun. Para sa akin, kumbaga sa sarili naman lagi. Pwedeng, hindi naman ang tanong dito yung tiwala sa ibang tao sa sarili. Alright. Ayun. Ikaw ba? Ano bang may experience ka ba sa ganito na nawalan ka ng tiwala? Sa sarili? Oo. Ngayon, wala na akong tiwala sa sarili. Ganun. Sige, paano yun? Yun nga, ang experience ko sa pagkawalan ng tiwala sa sarili, pero iba yung experience na yun. Dala yun ng pagka-burnout. Dahil sa yun nga, nakikwento ko sa mga vlog ko na na-experience ko yung pinapangarap ko na trabaho. Kasi dati, ang gusto ko, yung pagka-graduate ko na senior high school, accountancy, business and management, senior high pa lang yun. Pero alam ko na sa senior high na gusto ko talagang magtrabaho sa accounting dahil mataas grade ko sa accounting Lahat, halos di malaki yung grade ko, pero sa accounting, pinagtatrabahoan ko talagang malaki yun. Kasi paborito kong subject yun. Di ko alam bakit. Magaling ako doon, sure ako. Yun lang. Magaling ako doon sa accounting. Kaya napagdesisyonan ko grade 12 pa lang, grade 11, na ito na yung magiging gusto kong career. Ito na yung magiging linya ko. Kasi sa di ko ma-explain na rason, magaling talaga ako doon at confident ako doon na magaling ako. Parang yun yung talent na binigay sa akin ng Lord. Yun pala yung tiwala, confident. Okay. Pwede rin. Hindi. Tapos, hindi ako nagtuloy ng college, di ba? Pero hindi nawala yung faith na sana, kahit na wala akong degree, makapahapyaw man lang na makatrabaho na related sa accounting. Yes. Kaya doon, tinatrabaho ko. Una, hindi ako pumili muna ng trabaho. Naging banana chip cooker. Napakainit. Pero, ginawa ko yun para makapag-invest ako sa sarili ko. Para makapagbili ako ng mga courses na related sa online freelancing. Kasi sa online freelancing, sabi nila, pwede ka namang mag-start kahit na wala kang degree. Yun na yung tinumbo ko. Parang chance ko na yun na, okay, di pala kailangan ng degree. Okay, grab ko na. Tapos, habang nagtagal din ako sa online bookkeeping, freelancing na yun. Tapos, nag-corporate ako, account payable, related pa rin sa accounting. Yun, na-experience ko yung buhay na kahit walang degree, na-experience ko yung may career sa accounting. So, ibig sabihin, nawalan ka na ng pag-asa nun dahil... Hindi pa, wala pa dun. Okay. So, to continue, dahil nasubukan ko yung buhay na may career kahit na walang degree, parang naging sumobra yung confidence ko. Kasi nakaya ko nga na walang degree pa parang naging hambog na ako nun. Sa sobrang hambog ko na, and then, after ng corporate, gusto ko na mag-try ulit ng mga bagong industry, pero accounting pa rin. Halos lahat ng pinag-applyan ko, na-reject ako. Sa sobrang kumpiyansa ko, overconfident. dapat sa tingin, alam ko naman lahat ng mga in-applyan ko, kaya ko yung trabaho na yun. Pero lahat yun na-reject. So, tinake ko yun personally. Parang yung sarili ko. Parang tinake ko yun na yun personally to the point na kapag na-reject ako, nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Kini-question ko na yung kapasidad ko. Yung magaling naman ako dito, ba't hindi ako magaling
maganda naman yung experience ko, maganda naman yung, alam ko naman kaya ko, pero ba't hindi ako natanggap? Doon ako nawalan ng tiwala sa sarili. Kaya, isa sa mga pinaniniwalaan ko talaga na, isa sa mga bagay na dahilan kung ba't ka nawawalan ng tiwala sa sarili, ay yung sobrang tiwala sa sarili. Sobra. Oo. Yun, ikaw, anong experience mo sa pagkawala ng tiwala sa sarili? Sa tiwala sa sarili, lagi naman ako may tiwala sa sarili ko. Ayun, story ako dyan, mas marami ako storya na yung tipong sobrang tiwala sa sarili. Kaya ko yan. Kaya. Commitment, sobrang commitment. Kahit sabihin mong imposible na, dahil mayabang. Dahil masyadong may tiwala sa sarili. Kasi napakagaling ko eh. Ganun lagi eh. Kaya ko yan, basic yan. Nasobrahan na sa basic. So yung kwento ko na to, ito yung kwento ng unang attempt ko ng korporasyon. Yun yung GFG Dynamics Corporation. Nung time na yun, after pandemic, gusto ng pamilya ko, ng ate ko, na sila misis, gusto nila na umuwi na lang kami ng Gensan at doon na lang din magtuloy ng printing business. So, dahil sa sobrang tiwala ko sa sarili ko, hindi na ako nakinig kahit kanino. Baga, kaya ko to, bahala kayo kung ayaw nyo. Yun, yung sobrang tiwala. Well, ano naman yun, natuloy naman siya, na-execute ko din. Nagkaroon talaga ako ng mga tao, kumpleto. Dumami din yung empleyado ko na tumakbo talaga yung korporasyon. Tapos after mga 2 months, nag-decide ako na ihatid yung mga bata tsaka si Mrs. sa Mindanao kasi gusto nila doon. Then ayun nga, sa madaling salita, iniwanan ko yung business ng maaga o hindi pa masyadong maayos yung sistema. So, siguro mga 2 linggo pa lang kami doon, 3. Nagkaroon na ng problema. So, nauna ako bumalik dito. Wasakta yung korporasyon. Kumbaga, hindi ko na mahagilap kung sino yung mga tao, yung mga dapat kausapin, hindi ko na makita. Sino dapat mga intern? Oo. So, dumating sa time na nawalan ako ng talaga, tiwala sa sarili ko dahil masyado ako nagtiwala na kaya ko kahit iwanan ko yung company dahil may sistema naman daw ako. Akala ko perfect na kasi nga, nalaman ko sistema lang pala ang kailangan para maiwanan yung business. So, masyadong tiwala dahil nga basic eh. Ganun nangyari. Sobrang hindi ko alam kung paano matulog noon. Lahat ng sa barangay, ang dami kong love letter from barangay, from attorney. Sinasabi pa na ibang tao ko, itutulpo ako. Sige, sabi ko, bahala na. Kung sino yun, harapin ko kayo, harapin. Yun yung ko lang. So, yun yung isa sa mga parte ng pagninegosyo ko na sobra talaga. Grabe yung experience ko na yun. Isa yun sa mga pinakamalupit talaga na downfall ko. And then, ayun lang, tuloy-tuloy lang din. Hindi naman ako sumuko. Walang ibang tumulong sa akin doon o walang ibang kundi sarili mo pa rin talaga. Hanggang dumating yung mga kaibigan ko, ayun, tsaka nabuo na yung next na korporasyon. So, ayun lang. Yung sa sobrang tiwala mo sa tao, saan doon yung parte na nawalan ka ng tiwala sa sarili mo? Nawalan ka ba o hindi talaga? Nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Kasi nga, kala mo yun na yun. Kala mo kung may sistema na okay na yun. Oo. Dahil basic sistema lang pala. Kaya ko yan. Kabisado ko yung business eh. So, confident ako. Overconfident na iniwanan ko dahil may sistema naman. Hindi naman ako sigurado na susundin pala nila o hindi. Okay. So, doon nangyari yung, kumbaga kahit lumapit ako sa ate ko, lumapit ako kay Mrs. Bahala ka sa buhay mo. Desisyon mo yan. Kaya mo yan. Tipong So, kahit ate ko, si Mrs. wala nang tiwala sa akin that time. Nanay ko lang ang hindi nawala. Sabi niya, kaya mo yan pagdasal kita. So, yun. Pero ikaw sa sarili mo nun, wala na ka na rin tiwala? Hindi ko na alam kung may tiwala pa ako eh. Kumbaga, may tiwala pa rin ako, pero hindi lang talaga, parang nawala na yung confident ko. Okay. Na kaya ko ulit to. Ang tagal, siguro mga ilang buwan bago ulit bumalik. Yung confidence mo? Oo. Yung tipong hindi mo na alam kung ano yung mo sa araw na yun. Yung sana wala talaga na defocus. Hindi naman ako nainom pero hindi naman ako lagi dito. Pero that time nagpapainom ako. Pero wala na akong pera at anon. Papainom pa ako para alam mo yun, aliwin lang yung sarili ko. Basta, nawala talaga din yung tiwala, yung confident. Tapos, tinatanong ka pa ni Mrs. Anong nangyari? Hindi mo alam kung paano i-explain. Sobra, grabe. Yun yung time na masabi kong nawala talaga yung tiwala ko sa sarili ko. Sobrang nawala. At somehow, na-manage mo naman na makawala dun. Long process pa rin ang nangyari. Hindi ko nga alam paano ko na-overcome yun eh. Paano ko siya na-itawid. Pero, ang maalala ko, dahil nga dumating yung mga kaibigan ko, at the same time, bumabangon pa rin naman ako every
everyday, kahit papano, small action pa rin. Hindi ko talaga siya inano na kinulong yung sarili ko or ano. Hindi. Ako yung tao kasi pag may problema, hindi mo makitaan ng kung saan-saan mo ako makikita. Yung tipong, dahil may problema ako, walwal ako. Hindi. Nandito lang ako sa loob ng nandito lang ako sa loob ng production. Yun nga, nagmumuni-muni. Kasama si Arvin Urubia. Yung sinasabi nilang, puga ko yun. Yun lang naman yung isa sa mga tumulong talaga sa akin para ma-overcome yung mga naging struggle ko nun. Wala akong ibang kasama, kundi yun lang. Sa kwarto, content lang niya. Ikaw ba? Ano bang pwedeng gawin? Ng isang tao o tulad natin na dumanas, ano yung mga ginawa mo para na-overcome mo yung nawala yung tiwala? Isa sa mga bagay na ginawa ko noon, pwede nyo rin gawin kapag nawawala na kayo ng tiwala sa sarili, is don't be too hard on yourself. Okay. Kasi kung sisisihin mo yung sarili mo to the point na di ka na makagalaw, di mo na mapatawad yung sarili mo, ano pa bang pwede mong gawin para solusyonan yung mga bagay na yun? Diba? Kahit na nawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, kung sa kahit na anong rason man yan, kailangan mo pa rin patawarin yung sarili mo. Sa dulo, walang ibang magpapatawad ng sarili mo, ikaw lang Kaya, yun lang. Kung may pinagdadaanan kang to the point na walan ka na ng tiwala sa sarili mo, don't be too hard on yourself. Patawarin mo yung sarili mo at saka mag-move on ka, harapin yung dapat harapin, at kagaya lang din ng ginawa mo, nagpatuloy ka lang, hinarap mo lang. Nasolve lang din naman yun, di ba? Oo. Wala naman ibang pupuntahan nyo kundi masusolve at masusolve. Oo. Basta ginusto mo, ha? Basta trinabaho mo pa rin. Oo. Imposible. Ayun, tama yun. Alamin mo rin kung ano yung value mo mismo. Sino ka ba? Know yourself. Kumbaga, sino ba talaga ako? Bakit wala akong kwenta? Diba? Pero hindi ganun. Dapat doon tayo sa positive side. Sino ba talaga ako? Ako si John Ray Gumahat, isang entrepreneur, diba? May 6 o 8 taon na ako experience sa pagbibusiness. Tapos sabihin nyo, wala akong kwenta. Alamin mo kung sino ka. And then, tayo. Bangon. Pagka nakilala mo naman kung sino ka, kaya naman nawawalan tayo ng tiwala sa sarili kasi siguro yung mga tao sa paligid natin nawawalan na rin ng tiwala sa atin. Yun yung isa siguro sa mga reason bakit nawawalan na tayo ng tiwala. Kasi nga, tingin ng ibang tao, hindi ka dapat tiwa-tiwala. Sa mundo ng pagninegosyo, dadanas talaga tayo ng matinding ganyan. Yung tipong, lahat yan, mawawala ng tiwala sa'yo kasi puro ka sablay Sablay talaga. Bago ka maging magaling, sablay ka muna, paulit-ulit yan. Parang natakot na lahat ng tao sa'yo sa paligid. Pagka pinasok mo pa ulit yung ganyan, siguro, parang confident din sila na sasablay ka. So, kilalanin mo sarili mo. Sino ka ba talaga? Kaya mo ba talaga? Kaya mo ba talaga panindigan, di ba? So, yun yung isa. Know yourself. Sino ka ba talaga? And then, value mo. Know yourself and your value. Isa pa sa mga pwede mong gawin kapag nawalan ka ng tiwala sa sarili ay ang let go of perfectionism. Okay. Tama yun. Kasi wala namang perfect. Wala namang perfect talaga. Oo. Kahit lagi na may mali. Para sa'yo, 8 years ka na sa pagnenegosyo, hindi ko na mabilang ang mali ko. Hindi mo na mabilang yung mali mo. Oo. At hindi umabot sa point na naging perfect ka. Wala talaga. Hanggang ngayon, 8 years na ako nagbi-business. Mali-mali pa rin. Diba? Wala talagang ganun. Malabo yun. Ewan ko sa kanila kung meron yun. Sa akin, wala talagang mali. Wala ka nang tiwala sa sarili mo, ina-achieve mo pa yung perfect agad. Walang ganun. Hindi ka na makakagalaw nun. Di mo pa mapapatawad yung sarili mo. Wala ka pang tiwala sa sarili mo. Di ka pa makakagalaw. Kasi ini-aim mo agad perfect Oo. From the start pa lang, accept mo na merong along the way. Kahit gaano ka-perfect yung plan, yung nakikita mong tatahaking daan, may sablay pa rin dyan. Wala talagang perfect. Kailangan may pumitik talaga sa tenga natin na mali. Yun. Isa pang tips, para mabalik yung tiwala natin sa sarili. Makinig tayo or paligiran natin yung sarili natin ng yung mga positive influence. Yun lang. Sa akin, surround yourself with good people. Sa akin nun, wala akong ibang pinapakinggan. Sarado yung gate, ako lang mag-isa, or kung meron mga tao dyan, sila nagagawa. Basta ako nasa room lang. Arvin Urubia, napakalakas ng volume. Pero sa tingin mo, kung may community na nakakausap mo, mas madali kang makaka-recover nun? Hindi ko alam kung kasi nga ako mahihain nun. Okay. Ang tagal kong pinapanood lang yung video ni Jesus yung Arvin, yung mga vlog niya, lahat yan. Pero may community naman
nun. Oh, May Zoom meeting na nun eh. Okay. Pero hindi talaga, mahihain talaga ako. Hindi ko naging trip na magtanong, pasalamat nga lang doon sa, salamat ka Sosyong Akrin dahil na tulungan mo ako. Kaya, yung yung feedback ko lang ngayon, di ba? Yung GNB Dynamics, ano yan, isa sa mga resulta yan, ang, social principles. Yes, lahat yan, sigurado ako dyan. Kaya, hindi ko naman sinurround yung sarili ko ng maraming influencer eh. Sinurround mo lang ng positive. Oo, si Arvin Rubia lang. Tapos sa labas, mga tao, pinapakinggan ko lang pero hindi ko naman pinapasok sa utak ko yun eh, kung ano. Kasi, syempre, meron din sila mga sariling insight or ano. Yun din, piliin mo lang din kung ano yung i-absorb mo. So, unti-unti, mababalik naman yan eh. Kumbaga, bounce back ng may kasamang gigil. No, hindi ano yan, hindi katapusan ang sa ating career o sa ating laban na ng failure, yung matinding failure. Once na na-overcome mo yung malaking failure, yung mga maliliit basic na yun eh. Kaya handa lang dapat tayo. Alam mo dapat kung sino ka, ano yung value mo. Be yourself always. And surround yourself. Yun, wag mo intindihin yung ibang tao. Kaya mo sila. Kahit gaano kasarap, sabi nga nila sa kasal, kahit gaano kasarap ng pagkain, gaano kaganda yung organizer, kaayos, may masasabi pa rin yung tao. Kung kupal yung bisita, kupal talaga yun. Yes. Kaya mo sila. Yan lang yun. Basta alam mo sa sarili mo kung anong pinagagawa mo, tapat ka, ayos naman yung wala ka namang inaapakan. Pero hindi mo naman masabing wala kasi hindi naman tayo nga perfect. Kung meron man, di pasensya. Diba? Yun lang yun. Isa din yun, dadagdag ko lang din sa input mo na surround yourself with positive people or like-minded people, diba? Parang ganyan din yan eh. Kung wala ka na talagang tiwala sa sarili mo or parang nararamdaman mo na mahirap i-achieve yung mga bagay or survive yung mga bagay, nakakatulong kasi talaga yan eh. Oo. Kasi ano yan eh, may makakausap ka at yung mga nakakausap mo pa, nakaka-relate pa sa mga problema mo. Parang ang sarap sa pakiramdam nun, feeling na parang kaya mo nang isolve yung mga problema dahil mayroong taong mga nakaback up sa'yo. May mga taong napagdaanan na yung mga problema mo. May makakausap ka na same mo rin, negosyante. Isa din yan sa mga nag-build ng confidence ko eh, nung parang nagtulak sa akin na mag-risk pa. Dahil may community akong alam ko na alam din yung pinagsasabi. Na walang ibang hangarin, kundi yung kabutihan mo rin. Kasi alam mo naman yung mga taong hindi mabuti yung gusto sa'yo eh. Alam mo naman yung taong gusto kang umangat. Parang madi-differentiate ko talaga yung mga taong gusto kang iangat at sa mga taong ayaw kang umangat. Surround lang. Surround yourself with like-minded people. Wag mo rin i-surround yung self mo kung hindi rin yun yung gusto mo. Kasi fake yun eh. Ito, gusto mo maging negosyante, pwede mo kasi isurround yung sarili mo sa mga negosyante, pero yung pinaka iniisip mo mambudol ng negosyante, hindi rin naubra yun. Hindi naubra yun, syempre. May katapusan din yun. Basta surround yourself kung alam mo sa sarili mo, kung ano yung pinaglalaban mo, ano talaga yung panindigan mo. So, yun, maganda yun. Pero kung iba yung gusto mong isurround sa sarili mo, may kasamang personal, motives. Oo, negative yun. Hindi ubra yun. Yan, lakas, baka boost ng confidence kapag may community kang maayos, tsaka may hangaring lahat aangat. Kasi doon mo maramdaman yung belong ka. Oo, na at the same time, okay, hindi lang pala ako ang dumadanas nito. Normal lang pala to. Normal palang madole. Yes. Tapos isa sa akin, idadagdag ko yung i-visualize pag nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Visualize mo kung ano yung know your why, 'di ba? Ano bang goal ko? Bakit ako dumadanas ng ganito? Kasama kasi yun. So, yun, pag nabalik mo yung mindset mo doon, kasi sigurado tayo dyan pagka nawala ka na ng tiwala, defocus ka nun eh. Balik mo lang, i-visualize mo, evaluate mo. Unti-unti, mababalik ka dun sa gusto mong yung goal mo, and then plan ka. Planuhin mo kung ano yung execution mo, paano mo i-achieve ulit yun. Saka unti-unti yan, babalik din lahat yan. Yun yung isa sa secret, ginawa ko nun. Nung nawalan ka na ng tiwala. Dahil sinurround ko yung sarili ko sa mga yun pala, dinagdag ko sa kwento. Nung time na yun, sobrang depressed ako. Di ba? Hindi, nawalan ako ng nawalan ako ng mga kaibigan halos kasi hindi na ako lumalabas. Dito lang ako eh. Yung dalawa kong kaibigan na yun, yung shoutout kay Vincent tsaka kay Nicor, yun yung kasama ko sa GNB. Yung N tsaka B. Bigla lang pumunta si Vincent dito. Tapos, ayun nga, inabutan niya ako. Sobrang
Hindi ko na maintindihan yung sarili ko nun eh. Basta sobrang nawala na talaga sa focus, tiwala sa sarili. Ayun, biglang nag-offer lang siya, hindi ko naman kailangan. Tapos, inaya nila ako na tuloy namin yung business, tapos ganito. Ayun, hanggang sa na-build ulit talaga yung pangarap na yun. Hanggang sa tuloy-tuloy ulit. Yun, keep moving forward pati. Wala namang ibang, paraan yun. Magmukmuk or wala, hindi obra yun. Damdamin mo yung, may time na talagang i-feel mo yun. Kumbaga, i-accept. Kasi, pag in-accept mo yun, kailangan mo maramdaman deep inside na nasaktan na talaga, na mali mo. Accept mo talaga yun. Pero, hindi dapat hanggang doon. Move forward, gising kinabukasan, kahit sabihin mong mabigat, pero kailangan mo. Hanggang sa mawala na yun, mabalik ka na sa laban. Ayos, isa pa sa masasuggest ko, or pwede mong gawin kapag nawalan ka ng tiwala sa sarili ay, huwag ka nang mahiya. Seek help. Yes. Humingi ka na talaga ng tulong. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Ang yung sa akin, yun pala, yung pumunta dito yung kaibigan ko, di ba? Kasi kung hindi ko sinik yung, hindi naman ako nag-seek ng tulong. Pero tinanggap mo yung tulong. Sila mismo nag-offer sa akin ng tulong. So, kung mayabang ako doon, overconfident na naman, hindi mo tinanggap yun. Kaya ko yun. Hindi ko kailangan. Bigyan ka ng 100,000 cheque, bayaran mo enable, di ba? Doon, isa sa nag-boost sa akin, na sabi ko, may nagtiwala pa sa akin. So, yun, tinanggap ko yung tulong na binigay niya, tapos, offer na kami. So, yun yung nangyari. Tama yun. Talaga yung Oo. Kapag wala nang nagtitiwala sa'yo, tapos nanghingi ka ng tulong, tsaka tinulungan ka pa, lakas makaboost ng confidence yun. Oo. Lalo na sa akin, hindi naman ako humingi, pero tinulungan ako. Lakas basta malaking impact yun. Imagine, lubog na lubog ka na. Halos lahat ng tao di na nagtitiwala sa'yo. Pati ikaw di na rin nagtitiwala sa sarili mong kapasidad tsaka mga talent. Yung wala, lugmok ka na talaga. Pero, nung humingi ka ng tulong or may nag-abot sa'yo ng tulong dahil may nagtiwala pa sa'yo, ibang impact nun. Life-changing opportunity yun. Kumbaga bumalik yung 50% na lakas mo sa ganun. Kaya, yun. Kung nawawalan ka na talaga ng tiwala sa sarili at wala ka ng confidence, manghingi ka na ng tulong. Hindi, again, sa last naming vlog, hindi kahinaan humingi ng tulong. Hindi talaga kahinaan yun. Kalakasan mo pa nga yun kasi inangkin mo, inadmit mo na kailangan mo ng tulong. Brave enough ka na humingi ng tulong dahil nasa lowest moment ka. Kaya yun yung isa sa pwede mong gawin. Hindi masama yun na humingi ng tulong. Masama yun kung nagyabang-yabangan ka dyan na lugmok ka na. Sablay ka rin naman pala. Yun ang pinakamasama sa lahat. Tsaka isa pa, kung nawawalan ka na ng tiwala, tigilan mo na yung i-blame mo pa yung ibang tao. Dahil hindi ka talaga makakawala dyan sa parte ng buhay mo yan na nawala ng tiwala sa sarili mo, di ba? Kung pilit mo lagi tinuturo sa ibang tao yung mali. Kasi hindi naman sasablay yung korporasyon ko na yun kung maayos naman sila di ba? Puro sila, wala yun. Wala naman silang pakialam sa'yo tigilan mo kaka-blame ng iba talaga. Para mag-grow ka. Ikaw ang nagkamali, hindi sila. So, yun yung mabibigay namin mga pwede mong gawin kung nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo or confidence sa sarili mo. So, normal lang yan. Normal lang na dumaan sa point na wala ka ng confidence or tiwala sa sarili mo. Lahat naman tayo dumaan doon at dadaan pa rin tayo doon. Kailangan nating maranasan yun. Pero at least, meron na tayong mga posibleng gawin, pwedeng gawin para makabangon ulit. Importante naman dyan na bumangon pa rin. Na lumaban pa rin. Kahit na anong sitwasyon man yan, mas masaya pa rin lumaban mas maganda nga lumaban ulit kasi nga may dala ka ng may dala ka ng lesson experience. Experience. Tama. Bounce back. Ngayon, kung may pinagdadaanan ka man ngayon, normal yan. Oo, normal lang yan. Huwag kang mahiyang magtanong kung may right hand ba nito. Huwag kang mahiyang mag-seek ng help. Huwag kang mahiyang mangonsulta o manghingi ng tulong sa iba. Yun naman yun Kung hindi namin kaya, yung mga advice namin, hindi ubra sa'yo, di magtanong ka na sa right med. Hindi kaya doon sa mga professional. Baka meron na talagang ibang, di ba? Mabigat na dinaramdam. Oo. Seek professional pa rin. Yun, ikaw, anong mabibigay mong advice sa mga dumaranas ng pagkawalan ng
ng tiwala o confidence sa sarili niyo. Yung advice ko sa inyo, sa lahat ng nawala ng tiwala, huwag kayong mag-alala, hindi lang kayo nag-iisa. So normal lang yan. It's initiation rights. Yun yan, lagi ko sinasabi na process yan Initiation rights ng isang entrepreneur na dumaan talaga dyan. Kasi kailangan nating madaanan yan at malagpasan para tumibay tayo. Kasi hindi pwedeng bigyan tayo ng responsibilidad na yung mismo sarili natin hindi natin kaya i-handle towards sa mga ganyang problema, di ba? Sa pagiging entrepreneur, ang daming problema, ang daming kagaya nitong namawalan ka ng tiwala sa sarili. Ngayon, kung hindi mo kaya i-handle to, paano ngayon pagkatiwala sa'yo yung mga malalaking responsibilidad, di ba? So, kailangan natin yun, normal lang yun. Kailangan natin malagpasan, ma-overcome yun. Yun, lagi lang. I-value mo lang yung sarili mo. Alamin mo kung ano ka, sino ka. Tapos, lagi, be yourself. Positive. Paligiran mo yung sarili mo ng mga positive na tao. Or kahit sa pakikinig ng music, wag puro hugot. Kaya madrama ang buhay. Kasi nga, morning pa lang, pusong bato na. Oo, yung mga pinapakinggan mo. Sa totoo lang, laking effect niyan na. Yung tipong pagising mo pa lang, madrama na kaagad yung dadatnan mo. Tapos pag uwi mo ng bahay, bago ka matulog, drama din ulit. Ay, na-expect mo ibang buhay. Tapos yun yung gusto. Daily life. Oo. Yung balita, sobra minsan yan. Negative yan. Oo. OA ng mga pangyayari. Tapos ayun, alamin mo kung ano yung pangarap mo. Then set ka ng goal ulit. Plano. Tapos yun lang, keep moving forward. Yun. Masusolusyonan lang yung bagay na yan. Tiwala sa taas, importante din yun. Lahat ng bagay, ibibigay sa atin yan. Kung may tiwala tayo, pinagdasal natin. At syempre, samahan natin ng execution. Galaw talaga. Hindi pwede puro dasal lang. Dinadasal mo isang buwan na magkaroon ka ng ganito, pero puro ka lang dasal, wala ka namang action. So, hindi rin bibigay sa'yo yun. Maging deserving tayo sa mga gusto nating maabot. Samahan natin ng galaw. Huwag ka mag-alala, hindi lang naman ikaw ang nag-iisa na dumadana sa ganyan. Kapalan. Tigasan mo ng loob mo at accept talaga. Huwag mo turo sa iba. Sigurado ako dyan, hindi na ulit mawawala yung tiwala mo sa sarili mo. Para sa akin, yung sobrang tiwala lang. Yung tiwala kasi, kailangan natin yun. Yung sobra, lahat naman ng bagay, di ba? Kapag sobra, masama yan. So, yun lang. Sinishare namin sa inyo, especially sa mga taong dumaranas ngayon ng pagkawala ng tiwala or confidence sa sarili, dahil alam namin yung feeling talaga kung paano mawalan ng kumpiyansa sa sarili. Napakahirap. Basta mahirap. Sobra. Ikaw na nanonood nito na nakafeel ng ganon, alam mo sa sarili mong mahirap talaga di ba? Ikaw, mahirap ba sa'yo yan o madali? Mahirap, pero basic. Basic. Sa sobrang basic yun. Sa sobrang daming experience na naging basic na ulit. Oo. Basta lagi, huwag sobra. Huwag sobrang basic. Basic lang, pero di sobrang basic. Yes, so kaya normal yan. Keep it up lang, and then bakit namin ginagawa to? Dahil ako naniniwala ako na kung marami tayong mga entrepreneur, marami tayong magiging successful at hindi masiraan ng bait o mawala ng confidence sa sarili. Sigurado ako isa to sa mga na maiahon natin yung generation natin, pamilya natin, mismo yung bansa natin, mabago natin yung hindi kapalaran, yung maiahon natin sa kahirapan. Pag ninegosyo lang talaga ang isang pinaniniwalaan ko na makapagbago sa atin. Ayun. Kung meron pala kayong gustong itanong or gusto namin i-discuss ni Kyle na topic or meron kayong mga pinagdadaanan na gusto nyong sagutin namin or advice, i-comment nyo lang below, and then kung sino yung mapili namin, magbibigay ka ng Hindi, ikaw yung magbibigay. Magbibigay tayo ng GCash. Magbibigay kami ng GCash. Siya mapili naming topic na i-comment nyo. Pero may naisip ako Kasi GCash mabilis maubos So ano ba? What if kung tunay sila na entrepreneur, tapos may gusto silang hingin na advice sa atin. Pag napili natin sila, bigyan natin sila ng pangkabuhayan siya. Wala na ako dyan. Next na ako dyan. Sa sunod na yun. Basta ang maswerteng mapipili sa susunod na content, bibigyan ng GCash. 500. Ikaw na bahala. 500 na GCash. Ayos. 500 lang muna. Start on what we have lang. Magko-comment ako mamaya.
Baka yun yung mapili. Sige lang. Pipiliin naman natin yun ng ano eh. Paano ba na criteria natin doon? Basta yun yung mapili natin. Magustuhan natin yung... Okay. Sige, 500. Yun. Follow nyo kami sa aming mga kanya-kanyang page at account. YouTube channel. Para sipagi naman tayo, no? Natanggap din kami ng stars. Ayun, kita-kita din pala tayo dyan sa Gensan. Sa November 16, may Grand Meetup Kasosyo Malupit Global Group sa Summit Hotel. PM nyo lang si Kasosyong Arvin. Nandun din po ako. Pupunta tayo. Speaker ka ba doon? Guest. Guest Basta speaker. nandun tayo, meet up. Hindi naman kailangan, hindi ko kaya magsalita sa ganyan. Kaya na yan. Ang dami kong hindi kaya, no? Pero kakayanin. Ayun. Ito lang muna sa podcast na to. Thank you so much sa panonood. And hanggang sa muli, at huwag kalimutan na faith without action is fiction. Yun. Just do it. Whatever it takes. Tira lang.